Kasi we record everything eh. Lahat ng ginagawa namin sa puno. How much fertilizer we put, how much labor we put, yun lahat, chemicals, di ba? And then, yung cost. So, habang tumatakbo pa lang yung production, nakikita na kung magkano yung nagagastos. At saka yung, may estimate na kami ng potential revenue eh. So, madali gumawa ng business decisions kung, masyado na malaki cost, hindi na tayo kikita dyan. So, tigil na. Parang ganun. Pero long years, sir, bago mo na perfect yon. Yung Ano data siya, mo na yan. meron ako nung bata pa ako, pero nare-refine na, nadadagdagan ng details. And then, ano na siya it's all, although we use the Excel spreadsheet, naka-link siya. And then it goes to a summary report na yun na lang tinitignan ko. Siya na nag-enter and then yun na lang tinitignan ko for my production decisions saka business decisions. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Yan, kabukayan, alam namin how many bags yung nalalagay per batch. Every day, nakikita namin, nare-record yun. So, ilang trays so pala per batch, sir? Mga 120, 100 trees, ganyan. Ito, ano lang to, 50 lang ho to. Itong batch na to. Naka 3,000 kilos lang kami. Dapat yung 50 na yun times 200, dapat 10, ano siya, 10 tons. Mahirap ang off-season. Baka ang gagawin ko next year, Agaan masyado. hindi masyado maaga. Mag-off-season lang ako pag meron na akong greenhouse. Kasi pareho lang ho yung price eh. Off-season at saka Ninyo? Pareho ang lang price eh. ninyo. So, lagay ko na lang siya sa time na very high yung production ko per tree. Kaysa yung na-experience ko yung experience ng iba na wala kang control sa weather. Medyo frustrating eh. Hindi mo kasi ma-correct yun through chemicals o ano. Hindi eh. Talagang kapag umulan every evening ng 5 nights, talaga affected na yung ano mo. Yung fruiting mo. Kamukha ito, sir. Itong pa-encourage namin yung lumago. So, yung taas, yun ang babawasan namin. Para yung parang ganito. Yung leaves mo mako-cover. Ito, mataas to eh. Dapat Mas mababa pa. tas puno ito ng leaves. Kasi kasi yung flowers, lumalabas siya sa terminal ends. So kailangan ito, marami to kung mapalago namin. Kapag naputol 'yon at pumasok na yung sunlight, ano yan eh, biglang mag-shoots to mga nasa baba. Kaya medyo sila mahina kasi nga na parati silang nasa shade. Pag nag-high density na, yung laki ng puno, a little smaller than Ito. yung nandyan. Na dikit-dikit. So malaki pa rin, sir? Oo, malapad malapad siya ng konti at saka pataas ng konti. Konting halos yan na. Itong malaki. Kung ito. This tree. Yan, malaki to. Ngayon, kung sobrang effective yung high density, slowly, bubunutin ko na yung mga puno ko, tapos magpapalit na ako completely ng orchard system. Wow. So, ibig sabihin, same area na, kunyari, target mo is
12 tons per hectare, yung mga 200 kilos per tree. So baka 30 tons per hectare ka na sa high density. So same area, doble yung ano mo. Doble yung production mo. You will be the first, sir. May mga Nag-try nag-try na ng high density, kaya lang hindi nila nilalagay yung complete na system eh. Parang ang high density lang sila, nagtanim sila ng Sa planting dikit-dikit. lang. Oo. Pero yung how to Manage it. manage it using the high density system, hindi nila nagagawa. So, may konting hindi ganun ka-successful. Ang high density is ilang meters ang in between ang distance. In between rows, 6 meters. In between. Rows. yung- Kasi dyan dumadaan yung machine mo eh. Okay. So, kailangan medyo malapad okay. siya. Okay. In between trees, 3 metro lang. 3. 3 meters. 3 by 6. 3 by 6. Grabe ka, ano. So, mga ano na yon, mga 600 trees per Itong traditional, sir, anong distance ito? 10 by 10? 12. 12 by 12? So, may 64 trees per hectare siya. Sir, hila, no? Hila. Yeah. Nakaganito siya. Oh, may sistema rin to package. Oh. Yung stem end facing down and then yung beak niya, yun yung nakasingit. Facing down yung stem. Yung may stem. Para hindi tutulo, sir, just in case. Ganun, ho. Sir, ito. Ito pa, dami. Sige, Jovelyn, try mo. Facing down. Sir, ano itong mga ano? May mga bagong bulaklak. Wala, nag-natural flowering. Tatanggalin Natural namin flower yan. Hindi na to i-continue, sir. Hindi na. Ang gusto namin mangyari after harvest, magtalbos nga siya. Oh. So, ano na yan, panggulo na lang. So, ititrim na yan, sir. Titrim na. Ang isang crate is 20 kilos. So far, halos 60 kilos na. Oh. Kahit ito maliit, maraming bunga. Ha? Lalo na kapag yung na-pruning mo, aabutin nyo na lang yung bunga. Ito yung nabag dito, ito kasi batch 3, ito batch 4. Based to sa na-bag na sa 20 tons yung Wow. yung volume. Potential. Kasi ang ginawa namin, number of pieces, kunyari 100,000 pieces divided by 4. Dati divide by 4, ngayon divide by 3 dahil malalaki na yung bunga eh. Yung pag dinivide mo by 4, parang 4 pieces to 1 kilo or 3 pieces to 1 kilo. Sabi mo na divide by 4, so 25 yun, di ba? 25,000 kilos. Tatanggalin mo pa yung 20%. So, halos nasa 20 tons siya. A little over. Ito, hindi ko na in-harvest, sir. Oh? Pinabayaan ko na. Hindi na pwedeng kainin yan, sir. Hindi na, So, anin ko na yan. Tatanggalin ko na yung mga plastic. Okay. Kaya hindi ko magawa dahil wala akong makuhang labor. Ilan yung manpower mo dito sa farm, sir? Ngayon, Regular to, yung mga nandyan. Regular? Ano lang kami, 14? Ngayon with the other workers, yung nagbabag, yung nagsusort, yung nag-harvest. Ngayon, nasa pa lang kami? 35? Pero pag nag-start na kami mag-harvest dito, tapos yung security pa, abot kami ng mga 60. Paakyat yan hanggat 80 na tao.
Ilang trees po yung papaya ngayon dito, sir? Ano lang siya, 400. 400 Pinagbigyan ko lang yung mga customers ko dahil natigil ito. Pero ang planting season talaga May eh. Ang daming bunga. Saka magaganda. Magaganda. Oo. Lalaki. Hindi ka pa naka-harvest dito, sir? Wala pa. April. Oo. Saan na ba si Jody? Yung nag-aalik ah. Siya yung nag-aalaga ko si Jody. Sir Buddy, si Hello, Jody. hello, Ma'am Jody. Ha? Hello, ma'am. Siya yung nag-aalaga. Ang ginagawa niya everyday, chinecheck niya. Di ba ho may rat? So, Tinatanggal? may sinispray siya kasi yung portion na may rat, naanuhan ng worms na lalagyan ng kakaroon ng uod, kinakain ngayon. So lumalaki. Okay, sir, ito mo. Yung mismong trunk. Ano to, sir, na ano nyo na stop na? Stop na. So hindi mamamatay yung Hindi, plant? pag ina-assess namin, kapag hindi na maganda, puputulin na lang namin. Iraratun na lang. Raton na lang. Yung duno kasi nagratun na ako eh, tapos bumagyo nga. Na ano na ako, iniwan ko na. So ang tinitignan ni Jody, alika Jody, kamukha yung ganon, makita mo yun. Explain mo rin, Judy. Dito sa sanga na to, dapat po isa lang. Tatanggalin mo po pag dalawa. Para makalaki po ng maayos yung ano Yung, bunga. yun, ilan ba yung bunga nun? Yun, yung nandun sa taas. Ayun po sir, bali dalawa na O, po. tanggalin mo yung isa. Yan pa po. Itong pang. Anong stage po yung tamang pag-thinning? Basta Pagtanggal? actually, basta malaki na yung isa, ayun, tinanggal niya Tanggal rin. na. Tanggalin mo na. So, isang ganun, isang fruit lang. Otherwise, Tinatanggal po yun para siksikan malinis. sila eh. Ngayon, chinecheck niya rin, ito, nakita niyo yung flower niya, naging maliit na. So, nag-adjust kami ng irrigation. Ayun, yun yung nag-i-irrigate. Agusto, ba't di ka pa nag-i-irrigate? Ba't di ka pa nag-i-irrigate? Okay pa. Okay. So, mag-i-irrigate na siya. Dati, every 3 days. Ngayon, gagawin na namin every other day muna. Dahan-dahan muna namin check kasi pag sobra yung water, yung rat niya, ano na naman eh. Magiging active eh. Pero, ang layo ho dun sa itsura nung last time. Una, No? mas maganda to, sir. Malaki difference. So, pati fruit size, fruit shape. Yan yun to. Ganda. Ito, ang ganda, oh. So, wala pa nagsisilay. Lalaki. Yes, sir. Lalaki. Kailangan nyo, dito, ang water, dapat pumapasok sa 10 a.m. yung tubig. Kapag ganito ng Mga 1 yan sir, medyo ano na. kailangan pumasok yung water, hindi masyadong maaga. 10 a.m. bago yung nagsa-start na siya Kataasan. mag-drop. Masyado pong mainit Ha? kasi. So, yun ang bantayan mo. No, kasi late siya magpatubig. Nag-drop na. Medyo may effect na yan. So kung sir, kung nailagay mo ng 10 a.m. yung water, hindi mag-drop itong leaves niya? Hindi ho eh. Hindi na siya magdudrop. So nauna na yung stress bago malagay yung water eh. Oo. Okay. So kailangan mo minomonitor si Agusto, ha? Hindi enough yung makapag-irrigate siya. Kailangan yung timing. Timing. Tama. Trees na to, sir. Ano yung land area na Half hectare lang. inoccupied? Half hectare. Half hectare lang, sir. Hmm. So kita na yan din, sir, no? Yung kahit half hectare. Mga ito pag natapos ako sa harvest, yung revenue ko mga 4 million. Wow! Half hectare, sir?
Because yung sarili mong market kasi. Oho. But yung the regular market, wala. So, dapat to maka 50 tons, may get? Mga 50 tons. Wow. Kaya naman ho yan. Kasi, kinumpute lang namin yun sa 50 fruits per Trees. tree. Per Na, tree. tapos, ano yun? 2 kilos per fruit. Conservative na po yan, sir, kasi Oo, kasi More than that. Average kasi nandun sa 2, minsan may 3 kilos, minsan may 1.8. Pero pag in-average mo yun yung nakukuha namin. sir, hindi mo kailangan mag-net house. Alam mo, mukhang maganda yung net house. Yung net house. Oo. So, isa yun sa mga kailangan ko tignan. Mag-invest muna ako sa automated system and then eventually yung net house. So, ang tataniman ko, sir, ito. Dati na kasing may bed ito. Yung di ba, linilinis. Inumpisahan lang linisin na ngayon. Ito, sir. Yes. Oo. So, Nakabed na nga. Nagtanim na ako dito noon 3,000. So ngayon tataniman ko siya ulit. Yan, may mga plot number. Parang 60 plots ata yung nandito So we're gonna clean this up. And then yung 4,000 mahirap itanim minsanan. So parang magtatanim na ako starting April. Siguro mga ilan batches all the way until early June. 5 pump stations. Aha. Isang tao lang nag-ooperate lahat nun. Lipat-lipat lang siya. Pag inon niya sa morning, babalikan na niya doon sa time para patayin. So, ganun ka-efficient yung Kagaya niyan, nakikita mo kaagad. Kung wala ka dito sa farm, hindi mo makikita yan. Hindi raw, may isa kasi kaming pump na nagkaroon ng maintenance issue. So, naubos yung time niya, kaya medyo nahuli raw siya rito Kaya minsan doon maganda yung automation. Hindi na manually kailangan patakbuhin Tatakbo na lang siya mag-isa. Ilang months bali to, sir, itong papaya na to? October 1 siya tinanim. November, December, January, February, March. 5 months. So, 5 months. April talaga harvest namin. May order na ako. Dami. Sa papaya. Lang siya. Lagay sa records. Sure, darating Filmec mamaya. Okay. Mayroon silang project with us Ano po yan, sir? Tinatry nila ma-lessen yung damage yung post-harvest losses. So meron raw silang intervention kasi last year sinabayan nila from harvest to sorting until makarating do sa market namin sa Manila. Tapos ngayon meron silang i-suggest na mga ways para ma-improve. Based doon sa na-observe nila. Yes, sir. Yeah. Tsaga nila. Ilang days sila nandito na. Ito yung for May. Binabalot ngayon. Yan yung sinasabi ko, fruit drops. Ang dami. Yung mga papel na nasa ground. Ito, nakita niyo yung difference ng fruit set pag in season at saka off season. Tignan niyo to. Ang dami. Grabe, ang dami ng laglag. So pag off-season, marami talaga yung fruit drop. Hindi, bigla lang uminit. Dahil lang doon sa climate, sir. Oo. Yung fruit drop. Pag off-season, mahirap mag-fruit set. Kasi Fruit nga, set. exposed ka sa fungus, nadidisrupt yung pollination ng ulan, yung mga ganong reasons.
So ito, linis na nito noon. Kasi na ano ngayon, ang taas na naman ng damo dahil nga sa... Ang March dito, dapat brown na yung grass. Mhm. Wala ka na makikitang green. Pero, iba eh. Iba yung weather ngayon eh. Naka-break sila, sir. Ka-break po sila. Balik na lang tayo. Papa. Para makita nyo gano'n sila kagaling. Grabe yung skill nila. Yung isang tao nakaka 4,000 pieces per day. I pay them 60 centavos per piece. So they can earn mga 2,400 pesos per day. Per day. So for malaki yun. Parang more than 10,000, mga 12,000 a week yung kanilang ano, yung binabayad ko sa kanila. Mga ilang months sila magstay dito. Ano sila sa akin, mga 2 months may get. Sir, yan yung binabalot nila, yung ganyan kalalaking fruit. Yan, yung ganyan size. Ayun. Oo. Ayan sir, hindi na yan malalaglag basta-basta. Meron pa rin, kaya nga may 20% factor kami. Okay. Tsaka, so yung makakatulong dyan sa fruit retention, yung irrigation namin. Ito, ayan, nandun po yung mga fruits niya. Pwede tayo bumaba. Hanap lang ako ng puno. Ayan. Dito na pala sila. Baba tayo sandali, sir. Sige, sir. Tingnan niyo lang. Balik tayo doon. So ito yung damage sa season fly. Oh. So wala na yan sir. Wala na yan. Ito, scab ho to, hindi to season fly. Another. Fungus. Okay pa yan. Kaya lang, class B na. Hindi na siya class C. Ay, hindi na siya class Class A. A. So ngayon, yun nga yung tinutupi nila para naka ano rito. Ayan. So tawagin mo nga si Ariel para makausap ni sir. Yung ganitong shape, hindi na ako binabagyan. Ito hindi ho na pollinate na fruit. So yung mga ganito ho, yan. Ito, tsaka ito. Yan sir, yung malaki. Ito, baba. Pwede yan. Oh, tsaka ito. Yung shape niya, mangga. Ito kasi, ano to eh, parang na-deform yung shape niya kasi hindi nga na pollinate. Ito, dami bunga. Kita nyo yung mga bunga niya. Ayan. Tapos ito. So halos yung isang tangkay sir na ganon, halos isa, dalawa lang. Ako gusto ko isa lang eh. Isa lang. Para malaki. So, ito magtutuloy. Ito sira na to ng ano. Yan, seed fly na yan. Season fly na to. Ito yung magtutuloy. So, kailangan Ito sir, wala na rin to. Wala na yan, seed fly rin yan, no? Oh. Grabe. Ito wala na to. Yan, natanggal ko na yan. Wala na rin. Wala na rin. Ito sir. Yan, okay yan. Okay. Ayun, ay.
Ariel. Nasaan si Ariel? Tignan ka namin. Halika, tignan natin. Sige, sir. Sige, tignan ka namin Birds, magbag. birds. Yan, kitang-kita mo na yung fruits. Ang dami. Yes, sir. Hindi pa nila nabalot to. Di pa, pa ganun ho sila. Dito na sila nag-camp. Dapat doon sila sa side. Siguro para malapit sa puno. Dala mo yung isang mic. Okay. Kabitan mo yung yung kakausap ko. Babalik na to ng sa linggo ng Davao. Oo. Nagkaroon siya ng kakagaling lang sa sige. Oh, sige. Yan. Teka kuya, kabitan ka lang ng Kaya saglit lang. Ipasok mo yung mangga dito. Hilain mo ng konti. Sabi mo muna taga saan ka? Taga Davao ako. Davao. Hire kami ni Sir dito sa Batong Bakal Farm. Ipasok mo yung mangga, tapos hilain mo pa ganyan. Tapos tupiin mo pa. Ganon. Para hindi makapasok yung langgam dito. Tapos kailangan naka-triangle siya. Tapos istipliran mo dito sa malapit. Huwag masyadong idiin kasi baka matamaan yung Sanga. Oo. Ganyan lang. Oh, Isa pa. ayun. Oh, kung gusto mo naman talaga na perfect, dito naman sa dulo. Oh, ganyan. Para hindi talaga yung makapasok Tubig. yung langgam talaga. Yung langgam. Oh, yung Ay, ka, Ariel. Dito na naman tayo sa kabila. Dito naman. Pasok pa rin ng ganon. Ariel. Pa na yung gagawin. Kilala mo si Sir Hilain Buddy, ng di ba? konti Para bumukadkad. Tapos Oo, ganyan. kilala kayo niya, sir. Mag-demo ka nga. Siya ang pinaka-leader ng mga Oo. taga Davao Hello, Explain sir. mo Una nga. yung sa leader namin, yun na lang ang continue. Ganyan. Okay, sige. Pa-continue natin. Pa-continue mo dun sa leader po namin. Yan. Sige, First, Ariel. lagyan mo ng si sir. Sir, kayo na mag-interview sa kanya. Pangalan mo, sir? Ariel. Ariel. Ayek po. Ha? Salado po. Ariel Salado. Salado. Teka, sir. Isan ko lang. Yan. Sige, sir. Try natin. Mag-demo tayo. From Davao ka pa? Yes, sir. Shout out po ang mga balotero sa Davao. Saan po sa Davao? Davao City po. Yung iba, yung kasama namin, from Mati po yan. From Mati. Yes po. Sige, sir. Demo tayo. Demo Anong ng balot. Magbalot tayo. Sige. Kaya yan muna. Yan mababa Okay. muna. Ito. Una, turo mo muna ano yung babalutin. Bakit siya candidate na kailangan balutin? Dapat yung good po. Paano Ang natin malalaman babalutin good natin, yan? Yung ganito po, ito yung mga good na pwede natin balutin. Oo. Yung mga ganito, hindi na po yan pwede isali Hindi sa na. pagbalot. Yung mga ganito. Hindi na po, malalaglag lang po yan eh. Oh, I see. Yan po yung mga hindi na kinaya ng niya, Mm-mm. puno, yung sustansya ng Pero ito, lahat ito, good naman ito eh. Okay. Sige, sir. Yun lang mga ganito, ang hindi. Yung maliliit, no? Yes, ito po. Yung gagaya nito. Oo. Yun lang ang mga Ayan. Tsaka yung may mga damage talaga. May damage na. Wala naman, okay naman yung ni Sir dito eh. Quality talaga yung mangga ni Sir. Batong Ayan. Bakal Farm. Ilan Quality nababalot ang mangga. mo isang araw, Ariel? Sa akin, mahina lang ako Sir, 3,000 a day. Ang nababalot ko, 3,000 pieces. Wow. Yun lang ang kaya ko. Pero yung mga kasama ko, mas malakas yan. Bumabalot sila ng 4,000, 5,000. Talaga? Opo, per day yan. Sila ang mas malakas. Magkano katumbas tong 3,000 a day mo? Ang 3,000 is nasa 1,500 yun. 600 per dito per libo, per sak. 1,800. 1,800. 1,800. Oo. Oo. Tingnan mo, ang bilis, oh. Isa pa, sir. Try natin. Oh? Hmm. Ilang fold yun?
isang fold lang siya, sir. Dapat ma-staple mo na kagad siya. Gaya nito, isang fold lang pababa. Sir, kami we use the brown bag Yes, sir. kasi malalaking bunga namin. So pag lumaki, nag-expand yan, square type. At saka na itong type ng paper na to, parang yung color niya kapag nag-harvest na kami, hindi siya masyadong maputla. Magandang color green niya. Ang ko lang, maghahanap ako ng iba supplier, medyo naninipisan lang ako sa Ito, sir. kailangan mas makapal yung kasi pag umulan, nakadikit yung Dumidikit na. fruit na bubutas nung fruit fly pag masyadong manipis. Paano yan, sir? Hindi naman maiwasan yung uulan. Hindi ba masisira yung balot? Hindi naman ho. Hindi naman. Ang problema lang niya kapag nabutas yung supot, and then matusok pag natusok ng fruit fly. Fruit fly. Pero anong tawag dito? Yung ganito parang okay pa siya. Pero mas maganda thicker pa yung yung paper. Hindi naman napupunit yung yung supot sa ulan. Kahit umulan siya. Slide lang siya. At saka closed siya all sides. Dito lang talaga papasukan sa taas. Kasi yung iba, bukas Naka-staple- dito sa ilalim naka-stapler lang. Newspaper. So nagbalot pa, pero Magnet maraming wala entry. rin. Oo. Kasi it protects you from seed fly sa ganitong age, fruit fly kapag harvestable age, and then yung langgam. Yan. Yung langgam hindi naman niya sisirain, kaya lang may marks. So pag may marks siya, Class Bumababa B yung na. quality. Class B na siya. So, medyo... Sige, sir, tuloy mo lang. Tingnan natin habang nag-uusap kami ni Yung sir. pagbabalot, Habang sir. nag-uusap tayo, tuloy-tuloy Kaya lang balot yung balot. Sige sir, sige sir. Yung sir, expensive na, no? Yung paper na parang wax. Ginamit ko yun eh. Oh. Hindi siya mahusay. Bakit, sir? Nabubutas ng fruit fly. Pa rin. Oh, kasi 'di ba yung parang manipis 'yun eh. Parang directory ata yung thickness lang nun. Mababa. Ang laki ng losses ko nung ginamit ko yun. So, balik ako dito. Nag-try rin ako nung ibang paper, yung mas mura kasi yung galing sa textbook. Kunyari, yung sa DepEd, may mga hindi na ginagamit na textbook. May bumibili nun, kino-convert sa paper. Although naka-glue rin siya, pag tinanggal namin sa paper, hindi ganun kakinis. So, malaking bagay rin yung paper, hindi lang ganyan, basta mag-bag ka. Hindi lang basta mag-bag. Tapos yung technique namin, yung bagging technique namin, yung tinutupi. Kasi meron yung iba, hindi siya tinutupi. Basta lang ma-stapler nila. Yun. So, pag ini-insist na nagbabalot na ganun, kasi mas marami sila mababalot doon eh. Hindi na kami nakikipagkontrata sa kanila. Ito hindi na. Hindi lang mo. Bilis. Ay, Ganun lang. pinakamalakas daw sila sa morning. Parang, kunyari, kaya nila. Kunyari, nakaka 4,000. Parang almost 3,000 sa morning. Afternoon, medyo mahina na sila. Pagod na. At saka mainit na. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.